Eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong malaking pasabog ni Anthony Taberna tungkol po kay PBBM at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon? Eto, pag-usapan po natin itong matinding pasabog ni Anthony Taberna na ngayon ay kalat na po mga sangkay. No? Patungkol po ito kay PBBM at former President Rodrigo Duterte. Bago tayo mag-umpisa, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto nga po mga sangkay. Ni Real Talk ni Anthony Taberna si PRRD at may isiniwalat tungkol po kay PBBM. Ito mga sangkay, ito si Anthony, si Katon Ying, isa pong miyembro ng INC. Pero, ang kinagandahan lang sa kanya dito, hindi po siya yung tuta. Marunong po siyang maghimay ng mga nangyayari ng neutral, mga sangkay. Ngayon, pakinggan po natin yung kanyang banat dito. So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon nung panahon niya? Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? O, baka may nakakaalala lang. No, baka may nakakaalala lang. May naaalala ba kayong may pinakulong si PRRD na corrupt? Pero ang ribat nila dito, hindi kasi nung panahon ni PRRD walang naggangahas na mangurap kasi natatakot. Kalokohan yan. Maglolokohan pa ba tayo dito? Walang corrupt na opisyal nung panahon ni PRRD? Maglulukuhan pa ba tayo dito? Pambira naman tayo. Alam nyo mga sangkay, real talk lang. Wala rin pa ako maalala. Ako man, mga sangkay, ay supporter ni Tatay Digong. No? Nung time na yun, nakikipagbardagulan po tayo. Pero, kung babalikan po natin yung kasaysayan ng kanyang pamumuno, okay naman yung pamumuno ni Tatay Digong. Pero, wala akong naaalala na may isang politiko na dinutdot ni PRRD noon dahil sa korupsyon. Wala. Nini yung DPWH nga, mga sangkay, diba? Yung DPWH, may ghost project. Mismo ang nagpasabog noon si PRRD. 2020. I-research nyo sa Google. Madaling makita yan. Pero mga sangkay, after ng pasabog na yun, may narinig ba kayo na may mga pinakulong? Mantakin nyo, si PRRD, diretso po yun. Prangka po yun. At saka walang kinakatakutan. Sabi nga po nila, ito daw yung pinakamatapang na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi pumapalag po talaga. Pero, ayun na nga po. May naaalala ba kayo, sabi ni Anthony Taberna, na napakulong ni PRRD dahil sa korupsyon? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising. Exactly. Kung hindi isiniwalat po yan ni PBBM, wala mga sangkay. Hindi po natin alam. Hindi po natin alam. Wala tayong malay. Di po ba, mga sangkay? Wala tayong malay. May idea lang tayo. May mga korrupt na opisyal.
Pero hindi po natin alam yung buong sistema ng korupsyon. Pero si BBM, di ba? Yung presidente na common sense lang. Siya mismong naglantad nito. Siya ang naglantad sa zona pa lamang po. Pinatamaan na po niya yung mga kongresista na involved, mga senador, mga sangkay na involved. Di ba? Wala tayong malay nito ngayon eh. Kung hindi po siya nagsalita, kung ibiruin nyo, kaya po natin nakita yung mga ebidensya dahil sa kanya. Kita natin yung pera na nasa table na pinaghahati-hatian ng mga buhaya at saka mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor. Diba? Kung hindi si BBM nagsalita, ganito ba tayo ngayon, mga sangkay? May idea lang tayo na may mga korap na opisyal, pero hindi po natin alam yung sistema na kanilang ginagawa. Hindi po tulad ngayon na alam na po natin na, halimbawa, kapag may project mula po mismo sa pondo ng gobyerno na inilalabas, papunta sa GAA, tapos mula doon, pupunta sa mga distrito. Pagdating doon, paghahati-hatian yung proyekto, ang matitira na, let's say 20% or 10% na pondo, yun ang ipapampagawa. So, ang nangyari, ghost project at mga substandard. Hindi naman po natin alam yan eh. Dati, di ba? Na ganun pala yung style nila. Hindi din po natin alam na marami palang ganun pala kalala, karampant ang ghost project na matagal na pong nangyayari. At mismo ang COA ay guilty dyan kasi nga po, wala po silang ginawa. Di ba, mga sangkay? First time ito na nangyari. Sa katotohanan, hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos tong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. You see? Exactly. Wala tayong malay, guys. Wala tayong alam. Mangmang tayo ngayon sa kung ano man ang ginagawa nila. Pero dahil kay BBM, nalantad po yung malaking sistema na kalukuhan sa loob ng gobyerno. Diba? Mga sangkay? Ni-real talk po ni Anthony Taberna. Ito yung sitwasyon, ito yung ginagawa, at nakakalungkot na ito ang nangyayari sa ating gobyerno. Matagal na pala itong nangyayari. Biruin nyo, pati yung mga farm to market road na mga project, kinurap. Bukod pa sa pangungurap mga sangkay, pangungulimbat ng pera, ang ginagawa pa po nila, overprice yung mga bawat project. Overprice na nga, hindi pa ginawa na maayos. Ang lala, di ba? Kayo ba? Sang-ayon kayo, mga sangkay, sa pasabog ni Anthony Taberna tungkol po kay PBBM at kay PRRD? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.